mga kwentong nakakatakot, may mga kwentong hindi maipaliwanag, at may mga kwentong hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa mga nakaranas nito. Ako si Zorro at ito ang Kwento sa Kangit-ngit. Patayin ang ilaw, lakasan ang volume, at samahan niyo akong pakinggan ang kwentong ito. Hindi ko alam kung bakit, pero simula noong lumipat kami sa bagong bahay, tuwing pinapatay ko ang ilaw, may naririnig akong humihinga sa likod ko. At ang pinakamasama, kapag nililingon ko, wala namang tao. Nangyari ito mga 6 na buwan na ang nakalipas. Bagong lipat lang kami sa isang townhouse. Maayos naman ang bahay, malinis, tahimik. Wala ring kakaibang nangyari noong una. Ako ang laging nagpupuyat dahil work from home ako. Kaya madalas, ako na lang ang gising kapag gabi. Bandang 12:00, matatapos na ako sa trabaho. Bago matulog, lagi akong dumadaan sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos, ako ang huling nagpapatay ng ilaw. Normal lang iyon hanggang sa isang gabi. Pagkapatay ko ng switch, may narinig akong mahinang paghinga. Napahinto ako. Akala ko ako lang. Baka dahil tahimik ang bahay, kaya binaliwala ko. Pero kinabukasan, nangyari ulit. Sa mismong sandaling namatay ang ilaw, parang may huminga sa likod ng balikat ko. Mabagal, malalim. Agad kong binuksan ulit ang ilaw. Wala, ako lang. Sinilip ko pa ang buong sala, pati kusina. Walang tao. Hindi ko muna sinabi kina mama. Baka isipin nilang napaparanoid lang ako. Pero habang lumilipas ang mga gabi, palapit ng palapit ang tunog. Noong una, parang nasa likod ng pinto. Pagkatapos, parang nasa likod ko na mismo. Isang gabi, nagkaroon ng brownout. Ako lang ang gising. Kumuha ako ng flashlight. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik din ang kuryente. Huminga ako ng maluwag. Pinatay ko ang flashlight at pinatay ang ilaw sa kusina. Sa mismong pag-click ng switch, narinig ko na naman. Pero iba na. Hindi na siya nasa likod lang. Ramdam ko ang mainit na hininga sa batok ko. Nanigas ako. Hindi ako makalingon. Hindi rin ako makasigaw. Tapos, may mahina akong narinig. Parang bulong. Huwag kang lilingon. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo roon. Pero nang lakasan ko ang loob kong buksan ulit ang ilaw, wala na naman. Tahimik. Parang walang nangyari. Kinabukasan, ikinuwento ko yun sa lola ko. Hindi siya nagulat. Sa halip, tinanong niya ako, pag pinapatay mo ba ang ilaw, nililingon mo ba agad ang likod mo? Sabi ko, minsan. Napabuntong hininga siya. Sabi niya, may mga bagay daw na mas mabuting huwag hanapin. Dahil kapag nalaman nilang nararamdaman mo sila, hindi na raw sila basta umaalis. Simula noon, hindi na ako tumitingin sa likod ko kapag pinapatay ko ang ilaw. Pero naririnig ko pa rin ang paghinga. Gabi. Parehong oras, parehong lugar. At minsan, kapag may bisita kami, napapansin kong bigla silang napapalingon sa likod nila bago umalis. Pero wala silang sinasabi. At hindi ko na rin sila tinatanong. Dahil hanggang ngayon, pakiramdam ko, may nakatayo pa rin sa likod ko kapag namamatay ang ilaw. At dito nagtatapos ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, pwede mo ko i-message or iwan mo lang sa comments. Baka ang susunod na kwento dito sa Kwento sa Kangit-ngit ay kwento mo na. Hanggang sa susunod na gabi. At tandaan, hindi lahat ng bagay na nakikita mo sa dilim ay guni-guni lamang. Pero huwag kang lilingon, baka may nakikinig din sa likod mo. Hanggang sa susunod na kwento.